A lot of people are asking, what's it like to be a mentalist? Welcome to my mind. What's up, minions, and welcome back to my channel. Once again, this is the Mental Assassin, Justin Piñon, and eto na naman tayo Oh my God! Hindi pa rin nagsisinking sa akin, nakaka 2 weeks na po tayong champion sa Bangon Talentadong Pinoy, and grabe, hindi ko pa rin ine-expect na ito ang mangyayari dahil gusto ko lang naman mag-perform. I'm just giving my best sa scouts natin, and grabe, 2 weeks, di ba? So ito na, maggagawa na naman tayo ulit ng, since ang ganda ng reaction ninyo dun sa una nating video, gagawa tayo ulit ng reaction video ngayon, and syempre I'm going to take you kung ano yung mga nangyayari dun sa video na yun. And ito itong second act na to, ang dami talaga nangyari, sobrang dami, and sana mag-stick around kayo para pakinggan dahil ang daming aberya na nangyari, ang daming mga unforeseen events na nangyari. Muntik na ako mag-back out, pero syempre tinuloy pa rin natin, and sobrang sweet nung victory nun dahil ito na, umpisa na natin, huwag na natin patagalin pa, let's go! Talentadong Pinoy! Napanganga ang ating scouts last week sa galing ng mentalist na si Justin. Ganun pa rin kaya ang magiging reaction nila ngayong gabi? Let's find out what our 1-week defending champion has in store for us. Get ready for the Mental Assassin! Grabe, super excited ako ngayong araw na to dahil meron kayong may experience na naman nakakaiba. Kaya kung napapansin nyo, meron akong mga flashcards dito sa harapan ko with different categories. So, meron na cut, no? Dun sa intro ko na yun, gusto ko na sabihin ngayon because I dedicate this act sa mga online teachers natin. So, yung sa mga nagtuturo. Kasi syempre, di ba, nag-transition na tayo from classrooms to online teaching. So, alam natin kung gaano kahirap ang transition na yun. Alam natin kung gaano kahirap magturo online. And kaya may mga flashcards kasi gusto ko sila ibigyan ng credit. Gusto ko talaga i-dedicate yung act na to para sa kanila. So, let me just show you everything para makita niyo. So, first, mayroong category dito ng mga objects like car, door, tree. So these are all different objects na pwede natin piliin mamaya. And we have places and landmarks. So we have your restaurant, resort, museum, park. So, and lastly, places in the Philippines. So merong Leyte, yan, merong Marikina, merong Davao. So these are different places. Babaliktagin natin isa-isa, shuffle natin. Yan. Maglalapag ako ng mga cards isa-isa. And anytime you want to stop me, just say stop. Okay? So maglalapag na ako. Alright. So, ganun pa rin, no? Tulad nung sinabi ko last time sa inyo, last week. Si Joros is the playful type. And alam ko na pwede mangyari ito. So, tingnan nyo. Baka maubos yung cards natin, Joros, ha? Yan. Ito, okay. Ito ba? Or hindi. Ito? Sinabi ko yon na baka maubos yung cards natin. Ina-expect ko na rin yun, na alam ko na pwedeng mangyari to. And masaya ako na nangyari siya. Isa ba? Isang baba pa. Ba? Nice. Anong gusto mo? Itong hawak ko, itong nasa baba? Yung hawak mo. Bicycle. Okay, so I want you to focus. I want you to focus on bicycle right now. Next. So Miss Janice, ganun din po yung gagawin ninyo. Okay? Maglalapag ako ng cards and just stop me anytime you want. Tap. Dito kagad. Ano pong gusto nyo? Yung nasa baba o yung hawak ko dito sa taas? Baba. Antipolo. Okay, antipolo. Just focus on antipolo, okay? Last, Sir John. Okay. I have here landmarks and places. So maglalapag ako and just stop me. Alright, so nung time na yun, medyo na-confuse ako kasi sabi niya,
go. Pero gusto ko talaga siya dun mag-stop. Hawak mo ngayon. Yung kakalapag mo hawak lang. ko yun. Ito Yung po. kakalapag mo lang. Ito po, itong ibabaw. Church. Please focus on church. Okay. Let's start with Joros. Joros, ano ulit yung pinili mo kanina? Car? Hindi lang. Bicycle. 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 Uy! Napakasaya ako na Ha? Napakasaya ako. bicycle yung pinili mo. Alam mo kung bakit? Kasi all the time, I am riding a bicycle. You know, shoutout nga pala kay Ernest, Seth Apita for lending me his bicycle. Biguin nyo dinala niya yung bicycle na yan mula sa bahay nila hanggang sa location namin. So, thank you very much. Naka-bike lang siya papunta dyan. So, shoutout sa'yo, Ernest. Maraming salamat. Makakasahan ka talaga. Miss Janice is thinking of a place. Okay, she's thinking of a place. What is the place you're thinking of? Antipolo. Ladies and gentlemen, sobrang saya ko na Antipolo yung iniisip ni Miss Janice dahil ang suot ko ay t-shirt na I love Antipolo. Thank you very, very much. Now, one last thing. Meron pa tayong hindi nare-reveal. Okay. Sir John, meron siyang iniisip na lugar. And Sir John, what is the place you are thinking of? Church. Church! Napakasaya ko din, Sir John, na the church ang pinili mo. You know why? Dapat yun talaga yung piliin mo. Because all the time, I am here at Birhen ng Antipolo City. Welcome to the city of Antipolo, ladies and gentlemen. Once again, this is Justin Piñon. Enjoy the rest of your day. Yan, so all the time nandun po ako sa Antipolo, na specifically nasa loob ng Birhen ng Antipolo Church. And grabe, sobra yung nangyari nung buong linggo na yan. No? Yung napapansin nyo kasi yung end product ng ginawa namin nung day mismo of shooting that, pero ang dami nangyari nung buong linggo nung nagpe-prepare kami para dyan. And again, salamat kay Ernest kasi kay Seth Apita kasi pinahiram niya yung bike niya. Bigoy mo mula sa bahay nila sa Pasig, binike na yan, paakit ng Antipolo. And salamat din. Ito guys, buong linggo naghahanap kami ng venue na kasi gusto ko talaga mangyari na nasa kung saan ako, kung ano yung inisip nila, nandun ako. So unang inisip namin, Tagaytay. Baka naman sobrang layo na ng Tagaytay, di ba? Hindi natin magawa. So ang pinakamalayo na malapit na pwede namin mapuntahan ay Antipolo. So naghahanap kami ng mga venue na merong yung mapuprove na nasa Antipolo talaga kami. So ang dami namin kinontak, ang dami namin piniem, na scene zone lang kami, na received zone lang kami. So may mga nag-reply naman, pero wala, hindi na push through. Pero salamat pa rin sa mga nag-reply at nag-try. Pero sa lahat ng pinagtanungan namin, ang pinaka nag-welcome sa amin ay ang simbahan ng Antipolo. So, thank you very much Antipolo Cathedral for accepting us, and sobrang grateful kami. And biguin nyo, 'di ba, sa simbahan pa rin talaga ang end game. So, sobrang salamat kasi sila yung pinakamaluwag na loob na nag-accept sa amin. Gusto ko rin po pala bumati at magbigay ng shoutout sa lahat ng bumubuo ng Antipolo Cathedral o ang Birhen ng Antipolo Church. Maraming salamat sa inyo, lalo na kay Sir Cyril. Maraming salamat for allowing us to shoot there, and of course kay Father Reynante Tolentino. Maraming salamat po sa inyo. At asahan nyo na, itutupad pa rin natin yung promise ko sa inyo na pag nanalo tayo sa episode na yon, magdo-donate ako at magpapakain. So abangan nyo yan, pag nakuha ko na yung premyo ko, magkita-kita po tayo ulit. Ngayon, ito pa. Yung buong linggo na nagpe-prepare kami, dumating ang bagyong Ulysses. So, pagdating ng bagyong Ulysses, in-accept na kami ng Antipolo mga Wednesday yata, no? So, tapos dumating din yung bagyo, mga Wednesday din, or Tuesday evening, mga ganun. Siyempre, taga Marikina kami. So, isa kami sa mga affected talaga sa bagyo. Nawala ng kuryente. So, nawalan din kami ng time
para mag-prepare. Kaya, for 3 days, walang kuryente. So, muntik na akong mag-give up talaga kasi hindi namin alam kung paano namin ito ay matutuloy. Ang dami pa namin kailangan gawin. Kailangan ko pang bilhin yung flashcards, kailangan ko pang ayusin yung mga dapat ayusin, kailangan ko pumunta dun sa venue, bumabagyo. So, sobrang malapit na talaga ako mag-give up. Di ko alam. So, biglang meron kaming naisip na theme. Parati namin iniisip yung win or perish. Ang ibig sabihin ng win or perish sa amin, hindi win or perish, hindi ibig sabihin nung kailangan manalo ka. Iba yung win or perish para sa amin. Gawin mo lahat ng best mo para magawa mo yung task mo, para makuha mo yung end goal mo, or you will perish. So, ginawa namin, sige, kahit ano mangyari, ituloy natin to. Diba? Gawin natin. Sana magkakuryente sa Sabado. Kung hindi man magkakuryente, ituloy pa rin natin to. Mag-prepare pa rin tayo. Ayusin natin to kahit madilim sa bahay. Tignan natin. Dami nangyari nun. Friday, wala pa rin kuryente. Muntik na talaga ako mag-give up. So, pati yung side ng Bangon Talentadong Pinoy, nag-worry na sila na hindi nila ako makontak kasi nga walang kuryente sa amin. Come Friday morning, wala pa kaming kuryente sa bahay. Pumunta pa rin ako sa simbahan ng Antipolo para personally, kasi PM lang personally magpaalam, personally magpasalamat sa kanila. So, nagpaalam ako sa kanila. So, nung nagpaalam ako, they were still gracious. Winelcome pa rin nila. Nagtanong-tanong lang sila ng details kung para saan and anong mangyayari. And syempre, ang pwede lang, since meron silang protocols, kailangan sa labas lang mag-shoot. Pero sa vicinity lang din ng church, okay lang. Pero sa labas, hindi pwede sa loob ng church mismo. So nasa labas kami ng simbahan, ang daming tao nang dumadating. So kinakabahan kami kasi baka makita sila sa camera o kaya baka marinig yung mga sounds. Dami, mga kotse, mga tricycle. Tapos nung siguro mga 30 minutes, 1 hour bago kami mag-shoot. Bago bigay sa akin yung go signal na ready na yung mga scouts. Biglang may lumapit sa akin galing sa simbahan. Tapos nagtanong kung ano yung sinushoot namin. Una kinabahan ako kasi naging defensive pa ako sa kanya kasi sabi ko, ay nagpaalam na po kami. Pero ano pala siya, parang curious lang. And tinanong niya, bigla siya nagtanong, hulog lang langit, sabi niya, gusto niyo sa loob? Kasi ang init dito, sayang equipments niyo. Nagulat ako, sabi ko, talaga? Pwede po pala? Sabi niya, oo, akong bahala sa inyo. So, pumasok kami. So, kung yung nakikita yung room kanina, hindi yun yung church proper. May isa pang separate room na parang ano siya conference area dun sa simbahan. Pumayag siya na dun kami mag-shoot. So, mas napaganda pa yung itsura na parang nasa loob lang talaga ako ng bahay. Kasi yung gusto ko ma-achieve, yung isipin ng mga scouts na sa bahay lang ako buong time at magulat sila na nasa Antipolo na pala ako. Nakasakay ako sa bisikleta, tapos nasa simbahan ako. So, na-achieve namin. And, grabe, ang gulo, ang chaos nung nangyari buong week. Pero dun sa shoot mismo, nagpatsa-patsa siya na parang puzzle pieces. Diba? So, sobrang sweet nang nangyari nun na yes, nagawa natin kahit ang daming aberya na nangyari. Nagawa natin yung gusto natin na ma-achieve. So, sobrang saya ko dahil yung araw na yun, akala ko talaga, pero binigay namin pa rin yung best namin. Win or perish nga, ika nga. So, ito na. Tingnan natin yung magiging reaction nila. Okay. Alam nyo bang nasa motor ako ngayon? Pero, talaga na papilig mo kami. Talagang pinahirapan na kita, na kadalasan kasi mga tao sa simula or bandang gitna pumipili. Ako, halos isagad ko sa huli. And talagang pinag-isa pa kita na babado sa cards para talaga, gusto ko talaga magkamali ka kanina pero talagang pinatunayan mo sa akin na ewan ko. Para hanggang ngayon, nauuto mo pa rin ako, ha? Parang gusto ko pa magpauto pa ulit.
Yes. Bahala ka sa buhay mo, Justin. Tatakpan ko yung ulo ko, tsaka yung paningin ko. Nafe-feel mo ba na may resistance coming from any of us? Pagpili ko pa lang ng baraha, Ate Janice. Pero alam ko naman po na it's not really a resistance, so it's more of parang tinitingnan talaga kung hanggang saan ang galing ko, maybe. Sa test. Then, anticipation. Yes. Gusto ko matuto niyang ginagawa mo. General, huwag mo na masyadong pag-isipan. Di natin to kaya. Uy, kung hindi pa pala, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na mga i-upload ko. Di natin to kaya. It's kind of mind-boggling. Thank you. Thank you very much, Talent Scouts, and good luck, Mental Assassin. Your fate will now be decided. So, Scouts, please cast your votes now. The scores are finally in. Now, the question is, So guys, hindi ko kilala kung sino yung mga kasama sa episode na yan. Hindi ko kilala kung sino yung magiging weekly winner. And nung nakita ko na si Jonah Chris yung weekly winner natin, kinabahan ako kasi alam ko kung gaano siya kagaling sa ginagawa niya, yung billiard tricks, no? So, ayan. did the Scouts choose the extraordinary billiard mastery of Jonah Chris? So, Or- sinin niya yung itsura. Genuine ka ba yan? And medyo binaba ko na yung expectations ko. Kasi nga, si Jonah Chris sobrang galing. Or will Justin continue to blow his competition away? Gentlemen, good luck to both of you. Ang ating champion para sa gabing ito ay walang iba kundi si Justin, the Mental Assassin! Genuine joy kasi nga hindi ko talaga na-expect na ako ulit yung mapipili nila. Kasi nga malupit kalaban natin, tapos ang dami nangyaring aberya, no? So sobrang naging sweet yung victory because ang dami talaga nangyari nung linggo na yun. Kasi na alam mo yun, hindi ko ina-expect na mapupush through, magagawa namin, ma-achieve namin yung gusto namin ma-achieve. And kung napapansin nyo, lagi sinasabi yung namin, no? Kasi parang ako lang yung nagpe-present, pero madaming brains behind this act. So, lahat naman na ginagawa kong act. Maraming tumutulong sa akin mag-isip, maraming tumutulong sa akin sa mga sasabihin ko. Kasi importante, lalo sa mentalist, importante yung sinasabi mo talaga dahil minsan may kinalaman yan sa mangyayari, sa ending, ganun. So, kaya ito, parang meron akong team Mental Assassin na tumutulong sa akin. Hanggang ngayon, nakaramdaman ko pa rin yung happiness and sa daming nangyayari sa linggong yan, daming nangyayari sa taon na to, isa to sa pinakamasasayang experiences para sa akin na parang na-prove ko na kahit anong pwede mangyari, kahit anong aberya, pero pag pinursu mo, gusto mo, di ba, ma-achieve mo siya. Yes, thank you. Well, congratulations, Justin. And now you'll be taking home another 50,000 pesos for a 2-week total winnings of 100,000 pesos. Nasa sa'yo na yan kung ididiretso mo na kay Mrs. yan. Hindi ka na namin mapoprogram sa bandang yan. We can't wait to see what you will do next week to mesmerize us. So, once again, congrats, Justin. And Talent Scouts, maraming salamat din. Yun. So, anong tingin nyo dun, guys? Ako, sobrang saya ko ng time na yan. And, 2 weeks champion, akalain mo yun. And, ulitin ko, hindi ako sumasali talaga sa mga competition. Pero, tinay ko lang yung opportunity and hindi ko ina-expect na ganito yung mangyayari. I've been doing mentalism for 17 years now. Mga ganun, 17, 18 years now. Professionally, and parang ito yung lahat ng ginawa ko, lahat ng na-experience kong failure, lahat ng na-experience kong success, parang nagkasama-sama siya and para dito sa event na to. So,
maraming salamat ulit sa lahat ng mga tumulong sa akin para magawa natin tong gusto natin magawa itong act na to para sa second week ng Bangon Talentadong Pinoy, and nanalo tayo. And ito na, preparation na naman for the third week, and excited ako dahil may mga tutulong sa akin din na hindi ko akalain na tutulungan ako. So ngayon pa lang, papasalamat na ako kay Jeffrey Tam and Pia Alviola. Maraming salamat sa inyong dalawa. Abangan nyo ang gagawin ko next week. Ngayon, kasalukuyan namin binubuo pa, kino-conceptualize yung gagawin namin, pero mukhang magiging masaya to. So, I hope na magustuhan nyo rin, and I hope na makuha natin yung 3-peat, no? So, again, thank you for watching this video. Sana na-share ko sa inyo yung gusto kong ma-share. Sana na-inspire din kayo, dahil ito ang katunayan na kung nagpursige kayo, malapit na ako mag-give up nun, pero tinuloy ko pa din, and tinuloy naman yung nangyari. Win or perish nga, ika nga. So, thank you very much. Once again, this is Justin Pinyon, the Mental Assassin. Enjoy the rest of the week. Kita-kita po tayo ulit next week, and your mind is next.